Yun, welcome everyone sa ating weekend charting part 1. So, sa Facebook tayo nag-poll. At kung gusto niyo sumali sa Facebook, yun, ito ang ating poll. Wala. Yun. Dito tayo nagpo-poll ng ating mga stock request. Yun, medyo natabunan. Okay, pero kung gusto niyo sumali dito, sa group na to, click nyo lang yung description and join sa group para makapasama kayo sa poll natin. And meron din ditong libreng ebook, no? So, yan. Free ebook para sa mga gustong mag-aral. Meron ding Discord server. Ito ang link. Copy nyo lang yan. Invitation yan. Okay? At meron din tayong mga testimonies, no, from our students. Anyway, bakit may students? Kasi we are offering a fundamental course. At mag-i-start yun ng July. Ang maganda lang pag nag-enroll ka ng maaga is makakapasok ka na agad sa Discord Premium. Hindi yung free, no? Yung premium. Nandun yung mga play. At pwede nang sumabay sa play kung meron. As early as now, kung ngayon mag-enroll at makukuha nyo pa yung early bird. Topic to discuss is market theories, economics. Mahalaga yan kasi yan yung market movers, no? Yan yung leading indicator. Forecasting, yan yung para hindi ka nang huhula, no? At alam mo ang mangyayari. Okay. Financial statement, ratio analysis, yan mga nagbabasa ng earnings, no, ang financial statement ng company. Valuation, REITs, strategy is bottom picking, rebalancing, lalo ngayon, no, yung PSE rebalancing last Friday is FTSE rebalancing. Walang masyadong move, pero yung PSE, MSCI, kumikita tayo lagi dyan. And yun nga, access to Discord community. So kung gusto nyo mag-enroll, just message me or message our page, ayan, or join as a group at dun kayo mag-message. Ayan, may mga konting rin yan, konting introduction about sa topic. Okay, so yun lang. Message us if you want to enroll. Yun. So, ito na yung mga top 12 ng ating requested. Ito yung ating i-chart. No? So, number 1 is RCR. So, yun. RCR, matagal nating iniipon. No? Noon pa. At ngayon is medyo nakikinabang na. Okay. Ang pinakaunang entry natin yan dito pa, no? Pero trinade natin ng trinade. At matagal na nating binibigay yan sa mga nasa Discord. So last entry is dito sa dip nito. Ayan, itong dip na to. 611. Ang reason nito is rebalancing. Kasi sabi ko sa inyo na tinuturo natin. So kung nakasabay, syempre nakasabay sila, no? Ayun, no? Maliit lang, 18%, pero solid sa portfolio, plus may ilang dividends na dumaan, no? So, sulit na rin. Sulit talaga yan. Plus, hindi pa tapos ang play niya, no? Mahaba-habang play pa yan. Okay, so sa ngayon is nag-pullback. Syempre, nagbenta tayo dito sa sell on news event, yung inaantay ng lahat, which is, actually, yan na to, ina-expect na papasok sa PSE by next year. Next year pa. Kaya nga, yung ang una talagang contender dyan is si Plus. No? Siya talaga yung unang papasok. At lumipad na yon. Malaki na ang nilipad niyan. Ngayon, itong si RCR is for next year. Kaya ngayon pa lang siya umaangat. Pero inaantay natin na para ma-sure na makapasok sa PSE is yung liquidity, which is nangyari nga nung nag-infuse or mag-i-infuse ng asset, nag-announce nung Friday. So, dito nag-announce at dyan tayo nagbenta. Pero hindi pa tapos, no, kasi nga mayroon pa siyang mahabang panahon, no? By January pa yan papasok sa index. So, 6 months play pa yan. Mahaba-habang kwento pa yan. So for now, ang support na nakita natin is nandito sa 650 or 660. Nandiyan yung strong support niya. So kung mag-aantay tayo, dyan tayo mag-aantay. Ang kanyang MACD is hindi pa nagko-correct. So antay muna. No? Magko-correct pa yun parang ganito. Nung nag-correct si MACD, yun, hindi agad pumasok. Antayin pa. Yun, dun. Yun. So malayo pa. Start pa lang ng correction. Okay? At kaka-overbought pa lang. So, at least dito sa RSI 50. Yun, RCR. Pag chinek nyo ang FA ni RCR, actually wala namang masyadong dapat tingnan, pero ang ganda ng earnings. Makikita natin yan dito.
Ang gamit nga pala natin yun is yung Call Pro, no, pang chart, pero walang walang earnings. Yun, no? 46% earnings Q1, 37 annual, tapos nag-declare ng divs. So, another dividends will be on August na. August 20 or 16. Today is June. June 22. So, July, August, mga 2 months pa bago mag-declare ulit. Okay lang, antayin natin ang konti at may dividends ka na, may upside ka pa. Ano? Ayun. Ayan, buy rating, 2. Maliit na yung yield niya. Kasi tumataas, pero okay lang yan. Ang target price is 8 pesos. Actually, 8 talaga. Kasi yung kanyang share swap ngayon is sa 8 pesos din gagawin. So, yan talaga yung fair valuation yun. Malit lang yung upside kung tutuusin. Let's say, mabili mo dito. 20% lang. Pero kung 20% at malaking portion ng portfolio, at malaking portfolio mo, okay na yun, solid yun. Okay? Hindi mo kailangan may stress. So, dito pa lang okay ka na. RCR. Next stock is next stock natin is Converge. Okay, so si Converge is sinell down nung Friday dahil may rebalancing. Congrats sa mga bumili. Hindi ko ito napanood. Basag yung support pero okay lang yan dahil may event. Tingnan natin kung babalik sa Monday ito. Bullish to kapag bumalik sa Monday dito sa 20 pesos. So kung nakabili kayo nung Friday, mayroon kang 5% upside sa Monday. Correction, okay lang, nagko-correct. Dapat ma-hold yung support na yan. Bumalik yan dapat dito talaga. Pag di yan bumalik, papahinga na yan. Okay, pero currently is strong yung support na yan. No? Nasa strong level siya. Ayun, no? So maraming supply talaga doon. Ayun po, resistance, support, resistance, tapos breakout. So nabasag na yan. So dapat mag-hold talaga yung part na yan. Pag nakalaya yan, next target is 26. Okay, yan, doon na sa 26 ang next niya. Maluwag na maluwag dito. Okay, so yun lang. Goods yan. Tingnan natin kung magpa-bounce. Pag di nag-bounce, next na bilihan is 17. Check natin ang FA ni Converge. Pero nakita na natin to. Yun. Above consensus yan. Kaya malakas. And all buys ang rating. 2% divs. Ando ang target sa kanya is mababa na. No? Ang average is 18.5. Yun lang yung kanyang target, which is lampas na. Kasi 19 pesos na siya ngayon. So, hindi, mali. Mali itong average. Nakasama yung 11% ulit. 23. Yun, 23 ang target price. Sa FA, no? Sa TA is 26. Yun, nandun sa taas, 26. Okay, so yun lang for Converge. Verdict ko, okay naman to. No, kasi maganda yung earnings. At kung nakabili kayo nung Friday, congrats. Kung hindi kayo nakabili, medyo huwag niyo habulin kasi parang naiwan na, no? Naiwan na ng biyahe. Though mataas yung upside niya, pero dapat sa ilalim mo yan napuruhan. Okay, so after Converge is lipat tayo kay Plus, no? So Plus, meron na pala dito kay Plus. So congrats sa mga sumabay magbenta, no? Nagsabi naman ako na ako'y nagbenta sa inyo sa 64, di ba? Sa Discord sinabi ko na magpa-partial ako. Sa 64, actually una kong partial dyan is partial sell is dito sa nung nag-red na to, ayan sa gitna, 61, 62, yan yung una. And then second sell is dito na sa may 64. And then last tranche is nung binasag yung 60, no? Actually ito yun kasi yan nang binasag yan kasi di ba support yan, so hindi yan dapat
mababasag. So, yan yung trail stop natin. Basag na yung EMA9 tapos basag pa yung 60, it means weakness. Okay? Kasi naman, ang laki naman ng inakyat niya. So, talagang dapat magpahinga. Okay? So, bibili pa ba ako ng plus? Well, hindi muna. Dahil naging crowd favorite. Kaya maraming ipet. I-avoid muna natin yan. Malapit na rin naman ng August, tingin ko fully priced in. Support is nasa 50 pesos. Pag ito nag-correct, malala ang correction ito. Nag-start na. So first support is 50. Next support is 40. Kung may hawak pa kayo at malaki yung gain, mag-lock na kayo ng profit. Kung ayaw nyo kainin, kakainin nyo ng ganyang kalalaki. Actually, ang gain natin dyan is kaka-trade pataas, no? Is umabot ng 70. Pero dito pa lang ngayon. Dito pa lang sa 8 pesos meron na tayo niyan. Kaso trade and trade hanggang dun. At ubos na ngayon. Hindi naman natin sinasabing babagsak na, pero sa itsura niya parang gusto niyang mag-correct ng malaki. So dapat mag-hold tong MA20. Pag hindi, yan, 50 pesos yan. And then 40. May bounce naman yan. Pero kung may profit ka, ba't mo itataya? Okay, gain is gain. So luck. Plus goods ba yan? Siyempre naman goods yan. Kaya lang, stock ng bayan, baka euphoric na. Okay? Hindi pa nagbabago yung rating niya, no? Buys pa rin. Tapos strong buy. May buy on dip. Pero magbabago din yan. Target price is 56. Nagtamaan ba ang 56? O lampas pa. Highest is 79. Hindi na mabot doon. Okay. Then red na si MACD at wala nang momentum, below 70 na si RSI. Okay. Mag-lock na kayo kung meron pa. Magtira lang kayong konti kung gusto niyo talaga. Pero huwag niyong ubusin yung inyong gain para kainin at maging kwento ang malaking gain mo. Okay. Next. So next is Globe. Isa pa to si Globe. Siguro naman hindi tayo nagkulang ng paalala, no? Well, sabi ko sa inyo, gusto ko to dahil may GCash, may Mint. Trinade natin yan, nilaro natin yan ng ilang beses. Pero sabi ko sa inyo, pag binasag ang 2,000, benta. Dito tayo nag-cut. Though, pag in-average mo yan, gain pa yan dahil ilang beses din naman natin na-trade yan mula dito, pataas doon. O, di ba? Ngayon, last position, benta dito, or bili dito yung last position, tapos binasag, cut yun. Okay? Kung hindi ka nakapag-cut, sabi ko sa inyo, i-cut nyo sa retest dito yun. So, ngayon, sabi ko sa inyo, ang support is 1.7. Support 1.7. Pero, bibili ka sa 1.7 kung mag-hold. So far, hindi nag-hold. Bakit ba bumagsak? Kasi walang updates from the management kung tutuloy niya yung kanyang IPO. Mukhang hindi naman sila nagmamadali. Lalo na yung bagong management. That's why pinentahan. Kitang-kita nyo sa RSI. Tignan nyo yung RSI nyo. Trending lower. Tapos ilang sold na yan. Babounce oversold ulit. Well, ito, 52-week low. Pero magbabounce yan dyan, technically. May technical bounce yan dyan. Hanggang technical lang. Ang next niyan sa support is 1.5. Okay? Dapat, no? Sa Monday, kung meron kayo, dapat sa Monday, dahil may rebalancing ng FTSE nung nakaraan, so okay lang bumagsak. Pero dapat bumalik yan ng above 1.7 sa Lunes. Pag hindi yan nakabalik ng above 1.7, dito yan sa 1.5. Okay? 1.5 yan. Pag nakabalik yan ng 1.7, dyan na yan magko-consolidate ng matagal. Conso yan dyan, mahaba. I think yung scenario B, ang malaki yung chance. At yung A, ang maliit ang chance. Pero parehas may chance. Okay? Kung bumili ka naman ng Friday sa close,
O di ang upside mo at least 4% less commission o di mga 3. Pwede na yung technical bounce. No? So yun lang yung tinitingnan nating bounce dito. Okay? So yun lang. Gusto ko to pero ininip ka din nila yung mga tao yung investor na nag-invest for mint. Nainip na sa tagal nila. Hindi binentahan na. Nilipat na sa iba. Okay? So yun yung nangyari. So sayang, pero well, bawal may love sa stock, no? At ilipat mo sa iba na mas maganda. Okay? Globe okay pa rin naman sa dividends, no? Ayun, no? Maganda pa rin yung rating niya. Na inis lang kasi paasa. Yun. Nagpaalam kay PSE kung pwede. Tapos pinayagan ni PSE na below minimum. Ayun, nag-revise pa si PSE. Pero wala namang update. No, pero tingin ko niluluto lang nila yan at soon, no? Soon. Pero sa ngayon baka hindi pa. Ayan. Pag ito naging pag nakita natin yung hinahanap natin dito, baka. Pero sa ngayon, pag ganyan, grabeng dugo yan. So, pass muna. Okay? Kailangan pumasok si Jackie. Pag pumasok si Jackie, pasok na tayo. Pag wala si mga Jackie, out muna dyan. Globe. Below earnings expectation, pero cheap. Malaki ang dividends. Timing lang. Okay? May watchlist pa rin. Next is TEL. Pag chinek nyo si TEL, mas strong pa to. Kasi hindi bumabagsak. Doon pababa din, pero hindi nagbabasag ng support. Okay, ang strong support niya, ito pa 1-1. Pero support din itong itong 1-2. So far, hindi naman binabasag yung 1-2. At green pa siya nung Friday kahit may sell-off. So far sa akin okay lang. Pero pag binasag yung 1-2, di bibitaw. Dapat kung may hawak ka, bitaw ka na dyan kasi hindi rin maganda. Ayan, pag yan sinunod, disgrasya. Ito, nakita nyo to, may support dyan sa level na yan. Ang range niya talaga is ayan. So buy near 1-2, sell sa 1-3. Yun ang range niya. Kaso short term yun, medium term downtrend, long term sideways. Yan, sideways pa. So dapat is mag-hold talaga yung level na yan, yung 1-2 na yan. Pag nagbasag, parang globe na yan. So, ang galingan niya, Galingan niya, TEL. Pag yan nabasag, maraming bibitaw dyan. At dire-diretso yan dito sa 1-1. Yun. Dyan ang next yan. Yung, okay na for TEL. FA, TEL, below estimates din laki. Mas malaki ang dips niya compare kay Globe. Globe is 6, siya is 8. All buys din at 42% upside. Okay pa. Basta huwag mabasag yung 1-2 niya. Okay, next. JGS. Hindi ko ito nakita. Ngayon lang natin masisilip. Pero parang red. JGS. Nalilito pa ako dito sa charting ni Cole. Yun. JGS losing ang kanyang company at bibitawan na daw niya yung Petrochem. Kaya lang hindi pa yata ngayon nabibitawan. Pag binitawan yan, magpa-positive to sa libro at magandang tingnan. So, nasa support, Support yan. Pag binasag yan, diretso yan sa next support dito sa 15, 16, yan, 16. Yun ang support niya para magawa niya yung range. Pero I think kung i-hold niya yan, mukha namang maho-hold. Ayun, Long price lang. Parang walang interest. Ayun. Kung nasa support. Pero parang walang volume kasi.
JGS, yun, sobrang layo ng earnings sa estimate, kaya binibentahan talaga, no? Maalsin niya yung Petrochem, positive yan. Ang liit ng dividends, kaya hindi masyadong trip. 89% upside, isa lang ang hold, 3 ang buy. Ako, hindi ko rin to masyadong type kasi nga, ang laki ng kanyang losses. Pero pag nawala yun, baka naman may chance, no? Imagine, 47% loss Q1 compared sa 27% estimates, kaya sell down muna. Pero I think mag-hold tong level na to. Ang tanong is hanggang kailan. So siguro pag binasag yan, kung gusto mo 16 ka bumili, baka mas may chance yun. Next. Oh, wala na pala. Okay, so we're done sa part 1. Thanks for watching. And don't forget to join us sa ating Discord. If you want to join sa Discord ng YouTube subscribers, click nyo yung join your subscribe button. If you want to join sa premium ng TFT and be part of our students, yun, balikan yung announcements sa part 1 or sa early part of this video. Nandun ang instruction paano maging student. Okay, yun lang, kita-kits part 2. Ito naman yung mga i-chart natin mamaya. Ayan, Bloom, Ali, LTG, URC, AP, and Monde. Thanks for watching, kita-kits sa part 2.